So ayan po, mga ka-Alpha Adventure Farms na dinidemo ko po sa mga customer natin itong bagong design na incubator na 54 by 54. So magtatanong po sila niyan, tapos sasagutin ko rin po tanong nila. Sa mga hindi pa po alam, ano ba yung ibig sabihin ng 54 by 54? Ba't may numerong involved sa usapan? 54 by 54 ang po ang tawag. Yung unang 54 po ay ang pinapatungkulan nun ay yung kapasidad ng setter. Ito po yung tray na yan. 54 itlog po kakasya dito. 54 ang butas. Yung pangalawang 54 naman ay patungkol dito sa hatcher. Sa huling 3 araw po ng itlog, kasi pag itlog ng manok po yan, 21 araw to. First 18 days sa taas, last 3 days sa baba. Pag itlog naman po ng bibe, gansa, bengala, yung itlog dito ay 25 days. Sa 26, 27, and 28 dito na sa baba. So dito, sa unang 18 days ng itlog ng manok, gumigilid-gilid pong ganyan ang tray. Every 3 hours po yun. Kung makasano, hindi rotation, nag-ano lang siya. Nagtitilt po siya. Ang tawag po dito swing type. Ano po? Sa last 3 days po dito sila, pirmi na po posisyon nila, hindi na pwedeng gumalaw. Bakit kailangan gumigilid-gilid ito? Kasi para hindi dumikit yung egg yolk dun sa gilid ng shell ng itlog. Para nagbabago po siya ganyan. Tama yan, kaya meron akong dalawang abno. Hindi ko alam na nilorotate, pinabayaan ko lang siya. Pero nung mabanggit mo sa akin, last time na pumunta kami dito, wala kang ginawa kundi 3 times, 4 times, nilorotate ko yun. Tama po. Opo. Ito nga, so every 3 hours, ibig sabihin po sa 24 oras, 8 beses itong nagagalaw. Kasi kapag manual naman ho kasi, hindi ka na matutulog kung every 3 hours gagawin mo. Wala ka na tulog. Gusto ko yung wala kang iintindi. Ang pagpe-prepara ko ng incubator, bago siya gamitin, kailangan po mga 30 to 60 minutes gumagana na ho siya. Advance. Huwag niyo pong gagawin yung hindi pa siya gumagana, hindi pa ho nahihit ang init na kailangan, tapos ipapasok agad ang itlog. Okay. Kailangan, pag pinasok ang itlog, nahit na po yung target na temperature. Ang target po natin ay 37.5 dito. Yun po ang sinet ko sa kanya. Ngayon, sinet ko na rin po yung limit nito kung kailan titigil yung pampainit niya. Kasi hindi po pwedeng dire-diretso. Alangan 39 na ang init, painit pa siya ng painit. Kaya nga siya ay automatic din siya na nami-maintain niya yung normal temperature niya. Yes, opo. Okay. Otherwise, magiging nilagang itlog ang kalalabasan niyan. Ngayon, hindi naman po pwedeng, kapag nahit na po yung init niya na maximum, titigil. Pag tumigil po yan, siyempre bababa po paunti-unti ang temperature, lumalamig Okay. Kapag sumobrang baba naman po siya doon sa limit na sinet ko, kusa na naman aandar yung pampainit niya. So kaya automatic po. Wala po kayong ino-on off madalas naman yan. Okay? So, i-anong po na natin ito, patayin muna natin lahat, umpisahan natin, masarapang ganyan. Ulitin ko na, kapag gaganahin na ito, kailangan naka-warm up na siya ng 30 to 60 minutes. Tapos nalinisan po na disinfect. Dapat. Okay? So i-on po natin. Yan. May sound naman po, tsaka makikita natin ilaw yan. Paano natin malalaman kung pwede nang lagyan ng laman? Kapag ang temperature niya ay 37.5 na dito. Okay? Kung isang oras na siyang umaandar, tapos 37, wala pang 37.5, extend natin ang paghihintay. Kasi kung nasa malamig po tayong lugar, basta kailangan siya 37.5 bago pa maglagay sa tray. Pinaka-tray niya. Tapos yung mga itlog naman ho, kung nasa chiller sila, kailangan kung balak natin ngayong umaga mag-incubate, kahapon pa lang nailabas na. Nailabas na. Pasisingawin na ho sila. Sa flexible chiller po ng kailangan po silang ilabas dahil magmo-moist-moist po yan. Ano po yun, ibabalot sa dyaryo? Sa dyaryo? Pwede pong ibalot sa dyaryo kapag ilalagay sila sa loob, po pwedeng hindi rin. Pwede. Basta malinis lang po, disinfect. Yes, opo.
mga chiller. Kahapon din. Ay, hindi po Clorox. Hindi, yung ano. Vinegar solution. Sabi ko, Vinegar. mali yata ginawa ko kahapon. Clorox niya po. Naglagyan ko ng kaunting Lysol. Pero ang tubig naman ay almost ano. Ay, wala pong Lysol. Opo. Ay ano, bahala siya. Oo. Bahala siya. So kung ngayong araw po tayo mag-i-incubate, kahapon dapat nailabas na po sa chiller ang itlog. Kailangan silang maibalik sa tinatawag na room temperature. Yes. Yan. Kaya pansinin niyo po yung itlog na kalalabas sa chiller, parang pinagpapawisan. Pag pinunasan mo, mamaya kaunti, may pawis na naman. Kaya ako ginawa ko kahapon, sir, ano, pagkalinis namin, nilagay ko lang sa tray, tinakpan ko ng basahan. Para lang siya ma-maintain yung heat ba niya. Hindi yung Okay. tubig. Opo. So ayan. Okay na. So Sige. ngayon naka-on po 'yan. So syempre 27.8 pa lang hintayin natin. So ano yung tawag dito, improvement sa design pong ito. Bali kayo po yung makakauna ng Designer. improvement. Dahil kayo po makakauna, ibig kong sabihin nun parang kayo yung magiging guinea pig. Eh, hindi naman po ganun. Sinubukan ko na po ito bago ko nirelease sa market, Yes. kumaga. No? At saka po yung bago niyang design ay hindi makaka-apekto sa embryonic development naman ng itlog. Ang binago In-improve lang. Opo, ang binago ko lang po dito ay yung naglagay po ako ng alternative na source ng init. Kasi yung pinakauna ko pong design nito nung 2020, ang source of init po niya ay bombilya. Ano po, incandescent bulb. Tapos binago ko po yun kasi mabilis papundi ang incandescent bulb. Sa loob ng isang taon, sigurado magpapalit po kayo eh. Ginawa ko po siyang PTC, yung metal ho siya. Metal. May mabibili naman na. May nabibilan po. Hindi po siya kasing dalas mapundi ng bombilya. Ang naging na-realize ko naman po, ang magiging problema dito ako, paano kung yung customer ko ay hindi alam palikutin, hindi niya alam paano magpalit nun. Pwede siyang bumili sa online, pero hindi niya alam paano i-replace. Naku, mapupwersa ang customer ko kako na bumiyahe na naman papalik. Magagastos sa toll fee, gas, diesel, oras niya. Ang gawin ko kako, meron na siyang PTC, tapos lagyan ko pa ng bombilya. Para kapag napundi po yung PTC, Automatic na meron siyang kapalitan. meron siyang pipindutin dito, may bombilya na. At least kako, mapundi man ulit yung bombilyang yon, makakabili naman siya sa hardware. Palitan na lang yung bombilya doon. Ano ho? So papakita ko po dito sa itong laman niya, itong bitukan niya dito. Okay. Ako palang bumili dito mo. Tuturo ko po, ito po yung PTC. Ano, pag umaandar ho siya, ganyan, wag niyo hawakan, ano, mag-ground ho tayo. Itong PTC po yan. Pag ito po napundi, paano mo nalalaman kung napundi ho yan? Siyempre, kung 30 minutes, 60 minutes na gumagana, hindi tumataas. Maghihinala ka na ho nun, hindi ata umaandar na. So, ang gagawin po natin nun, di ho ba, ito yung power, yung una, switch. Ito po yung power. Ano ho? Ito naman po yung alternative natin para sa heater. Ito ho. Ikatlo ho, itataas po natin yan. Yan. Pag tinaas po natin yan, ang aandar po dyan, hindi na po itong PTC, bombilya na ho. Ano ho? That is ilang watt ba yan? 20? Kapag ho napundi ho yan, 50 watt pa lang. pag napundi po ang isa, bibili lang po tayo ng replacer na kasing kapasidad po ng bombilya. 50 watt din. 50-50 po siya. Ano ho? Magkakaproblema ba kapag mas mataas po yung wattage na pinalit? Hindi ho. Kasi tandaan po natin, nakaprogram na ho dito. Kapag nahit po niya yung init, mamamatay po silang kusa. Ano ho? So kahit lagyan nyo yung 50 ito, 100 yun, pwede. 100 dito, 100 din doon, pwede. Ano ho? Anong tawag dito? PTC po yan. P. Papa Tango Charlie. Charlie. Opo. So ayan ho. Siyempre may mga client ako minsan natatakot na Ilang watt din yan? ano lang po ito. 10 watts lang po ito. Papa, tango, at saka ano. PTC po. Charlie. Mm. Ang tawag dyan sa device nito. Ayun po, ito po yung PTC mismo. Sasaksak lang naman yata yun. Oho. Pag napundi ho yan, ito, tatanggalin lang po ito. Tapos i-connect lang po doon. Marami naman kami electrician. Oho.
Pagkatapos po niyan, so ito po yun, ikatlong switch po yan. Yan yung ilaw. Opo. Ngayon, kapag umaandar pa naman po yung PTC niya, dapat po nakababa yan para Naka-off. mas magastos po kasi sa kuryente ito eh. Nanaribat yan. Oo. 21 days na tumatakbo yan. Oo. Mas magastos. So, nakababa po yan. Basta ito yung power. Power. Ito yung Switch ilaw. ng heat source. Heat source. Tapos itong namang pangalawa ho, kapag magka-candle lang ho tayo, ito po yung bombilyang para to. Opo, pag sinara ho yun natin ang yan. purpose na sa tatanong ko eh. Kung ano siya ang... At may butas. So, tinas po natin yan, magliliwanag po yan. Makita. Ngayon kung medyo kulang po yung liwanag niya, pwede po kayong taasan na lang yung wattage niya. Ay yung watts ng bombilya. Ano? So pag di nagagamitin, bababa ko natin. Ito naman ho, itong ika-4 na to, pang-automatic po yan ng swing pag nakataas po siyang ganyan. Every 3 hour Opo. mag-swing siya. Opo. Kung tingnan po natin yan, kanina po naka-balance ho, di ba? Ayan, Ngayon po, baba na. tumagilid na ho yan. Okay. Ayan. So, magbabago po ng position yan after 3 hours. After 3 hours. Lilipat po dito yung inclination. Kapag nakataas po siya, automatic. Okay. Ayan. Okay, ngayon, para saan yung ikalimang switch? Para po yan sa pangbalanse kasi pag ipupull out mo ho ito, alangan naman hugutin mo siya, hindi po mailalabas yan. Pag itinaas mo naman, mabigat-bigat na ho yan, baka mahulugan pa ho ng itlog. Ano? Kailangan para gumit na. Para gumit na ho yan, kailangan i-turn off muna ho natin yung automatic. Okay. Igigit na, ganyan. Gigit na, yan. Tapos, yung up-down po dito, ano po yun? Either magle-left siya or magra-right. Yan. Tingnan po ninyo. Ibaba po natin ito. Yan. Yan. Tatimingan lang po natin. Di ba automatic nakasagad sa taas? Yan. Automatic sagad sa taas. Pag i-off po natin, sagad sa baba. Ibig pong sabihin niya naka-manual na kapag nakapatay na yung automatic. So dito po sa manual, kapag tinaas po natin, ito po yung inclination niya. Pag binabaho natin yan, yan. Opo. Pag kagitna na siya, yan. Yun yung neutral po natin to. Okay. So pwede nang hugutin. Yan, huwag po natin kakalimutan, baka makalimutan na na ibalik sa automatic. Tapos magtataka ho kayo, kinabukasan pagising nyo, teka, naka-neutral pa rin. Diba? So kailangan nakataas po yan. Once na in-automatic nyo po, automatic po, dun po yung inclination niya, pag ganyan ho. Slope po niya. So, i-recap po natin. Ito po, switch po ng power. Okay. Ito dun sa ilaw ng candler. Ito yung pong alternative heat source, ikatlo. Bombilya, tsaka Bombilya. PTC. Ano po? Ito naman po yung ika-4, automatic pag naka-on, automatic na swing. Ito po naman ay manual. Pambalanse. Pambalanse po yan. So, yun lang po ang 4. Dito po wala na ho kayong gagalawin. Nai-program ko na ho siya kung kailan titigil ang heater at kailan aandar muli. Ayan. Kung accidentally ay masandalan ninyo, may mapindot ho kayo, huwag po kayong mag-alala. Kahit po may napindot kayo dyan, kung hindi po na-save yun, babalik po siya sa dati. Ayan po. So, yan po ang ating bagong design dito. At least, matagal-tagal po ninyong magagamit. Parang baga neutral. Opo. Ang candle. Opo. On and off lang po ito. Wala siyang neutral. Ito yung sa ilaw. Alisin yung paano yung... Automatic yung sa ilaw. Yan. Ito. Ito yung balancing. Hindi. Ay, Automatic. Balancing. Ito ang nakataas lagi dapat yan para automatic yan. Ngayon kung gusto mong i-balance ito na yun ang gagawin mo. Opo. Okay. Lalagyan ko ng marking yan pagdating sa bahay. Nakabukas ko magtuloy. Ay, ito yung paano pag ano sir, yung, di ba sabi nyo noon na sinisili bang Opo. Ito. Kukunin po yung itlog. Ayan mo dyan. kahit na naka-on po siya. Opo. Ah, see. Pwede pong ito. Dapat po sa medyo madilim na lugar. Kasi kung ganito kaliwanag ho, hindi nyo rin po makikita. Maaari siguro, mas maganda sa gabi. Gabi po. Mas maganda best dyan sa gabi. Tapos pag 22, 23, 24 na Hindi, araw, hindi. yung sa araw ilalagay mo na doon. Kasi hanggang Hindi. Ang egg niya ay from 18, dapat ibaba mo na doon sa
Baba? Opo. Kinagabihan ng 18 Hindi na days. siya nagaganon. Doon na lang siya. Permis na siya. Oo. Permis na siya doon. Dito nyo na po kukunin ng mga sisig nun. Yan na yan sa loob. Mm-mm. Kaya madaling linisin. Oo. Kung patingin ko ng ano, kahapon mayroong mga maliliit na langgam eh. Kung halimbawa po, iba't ibang klase po ng itong ilalagay nyo, pabo, Pares po yung Bengala, Black Australorp, Rhode Island Red. 4 pong partition mo yan. Yung black astral pwedeng ihalo dyan kasi itim naman ang labas Oo, doon. sigurado ho. Sigurado po yan. Sigurado itim. Yung Black Australorp po na sisiw siya, baka magtaka ho kayo ha. Sa pagsisiw po yan, may puti-puti ho sa dibdib yan. Para nagwa-white ng konti. Pag lumalaki na ho siya, nawawala yung white niya. Ah, okay. Mm. Ay, meron akong dalawa sa'yo. May nauna pa ako. Alam niyo naman ako mapag-experiment. Bumili ako ng 12, dalawa lang na buo. Black Australorp po na ito. Ngayon, medyo ano na siguro, mga 10 days na. Ano na siya, tawag dito. Hindi, mahigit na. Medyo, ano na siya. Malakas na ho siya. Oo. Buti naman. Nakutin mababait, di tulad ng native na ko. Ang hirap na ayos. Kaya Yung kung nga- mga ano sir, ma'am, yung kung susukatin yung mga bilang ganito, siyempre ho, nilagay nyo itlog 54 halimbawa. Halimbawa ho, mayroon kayong ilagay sa chiller. Yung mga ilalagay nyo sa chiller, ibig kong sabihin nun, Bagong ano po yun, yung bagong... Kung akong tatanungin mo, hindi ako maglalagay ng chiller. Doon lang sa cool dry place. Doon lang ang storage. Hindi ka maglalagay sa ref. kasi sa Diba? Pwede rin po Sa yun. akin doon, sa akin na. Kung ayaw ko kung okay yun. ang disadvantage po, nasubukan ko na rin po kasi yung gano'n, yung parang papasikip lang sa ref ko, parang gano'n. Oo. pag napisa, pag nakitlog po, ilagay na agad ba? Ganun po ba, sir? Ganito po yan. Nung una ko, siyempre, pag wala ka pang kaalam-alam, traditional, yung dinatnan mong practices ang gagawin mo rin, di ba? Okay. So wala pa akong nalalamang pa-chiller noon. Eh, yung ginawa ko, pinatagal ko ng may 1 linggo sa ilalim ng lababo. Eh, malamig daw na Malamig, eh. oo. No. So, anong nangyari ho, sabi ko, parang nasa 60% lang ka ako naging sisiw. Kung sa 100 ito ako, 60 lang ang pumasa ka ako. Yung 40 eh, Benoy. Ganun. So, ang ginawa ko nun, mukhang mas maganda nga yata naka-chiller. So, ginawa ko po, pinagkumpara ko yung 1 linggo silang nasa ilalim ng lababo versus yung mga 1 linggong nasa chiller. Eh, ang laki po ng agwat ng embryonic development rate nung nasa chiller. Nagpi-freeze po siya. Tsaka ang isa pong, pangalawa pong naging napansin ko, dun sa mga nasa, wala sa chiller. Ano, minsan, 19th day pa lang may nauuna ng maging sisiyo. Bakit nangyayari ho yun? Based on my study, syempre, nasa labas sila ng chiller, hindi sila frozen. Kasi pag nasa chiller sila, pantay-pantay na frozen eh. Ano, tigil ang development ng embryo eh. Eh kapag nasa ilalim ng lababo, syempre yung hinarvest mo nung Monday, nade-develop siya paunti-unti. Kumpara nung hinarvest mo nung Biyernes pa lang. Kaya magtataka ka, ba? Unang nagising yun na, unang lumabas sa shell. Whereas kapag nasa chiller, sabay-sabay po sila on the 21st day. Basta pagkapangitlog lalagay na. Tama yan. Another is, ano bang problema kapag may napisa ng 19th day pa lang? Ang problema ho nun, well, hindi siya pwedeng consider na problema pero dagdag trabaho. Bakit? Kasi kung napisa siya ng 19th day, alangan na mag-stay siya dyan for 2 more days. Pag na-dry na ho ang balahibo niya, lalabas mo na. Dapat labas na. Oo. Yung problema nga lang ho nun, mapapaaga yung under ng brooding pen mo nun. Yung pag-aasikaso mo doon, kung traditional na pagpapainit pag Sabay-sabay. gagamitin mo, bumbilya. Ano pagka yung native, nagtutukaan sila pag may dumating na bagong Ay, oo. katabi. Mm-mm. Kaya nasabi ko, yung mga manok ko, bibigay ko doon sa bayo nito kasi marami siyang manok. Bigay ko yung aking mga nandoon, siguro mga 30. Bahala ka na dyan kasi pag gusto ko walang halo doon sa aking, wala siyang halo. Iba naman ang place nila doon, malayo. Malayo Kung, naman. kung paghahaluin po niyo yung iba't ibang klase ng poultry animals, dapat magkakaedad po. Isa pa yun. Kapag hindi po sila magkakaedad, at mas malaki yung isa, ibubuli po niya talaga yung mas maliit. Malayo po yung talagang naka-isolate yung... Pati nga yung namin Texas dito, kung dalawa, naka-isolate, malayo May sila. 4 akong Texas, 2 babae, 2 lalaki. Eh,
parang gusto ko na rin ibigay, parang walang halo ba? Eh, ano na lang, astronaut, saka Rhode Island, yun na lang lahat. Siya lang nag-ano. Ang dami kong binibigay na text sa akin ng mga kaibigan ko, tinatanggihan ko. Sabi ko, consume lang ng space sa phone Galing ko ko yan. sa, ano yun, sa Montalban. Sa Serona, yung galing din Serona. Oh, may galing here. Ayun, siya galing dito sa Herona, pinamigay ko na. Mm. Yung natitira, yung dalawang galing na Montalban. May mga ano dito, may mga tag. Hindi ko alam kung ano Eh, di sabihin ba, doon. sana kung nagsasabong ako. May dagdag- Hindi naman ako Ano nagsasabong. ba yun? Dagdag pang ano tawag dito? Bisyo. Hindi naman ako pwedeng breeder lang ako kasi dahil nagtinda po ako sa sabungan ng 8 taon, alam ko po yung kalakaran eh. Halimbawa, magbi-breeder ka, yung hindi ka nagsasabong pero nagpapalaki ka ng sasabungin. Hindi ho bibili sa'yo yan kung wala kang record na nananalo ang mga manok mo. Ano, yung sasabungin. Hindi yung itlog pala irarap sa ano, after na naugasan ng ano, vinegar solution. Na-disinfect Ay, po. na-disinfect na. Huwag po natin silang ibababay. Sprayan lang po natin. Tapos basahang malinis. Ay, sprayan lang dun sa vinegar solution. Opo. Tapos, Yung ginawa ko sa itlog ng babo. Di ba, subukan natin to. Kaya gusto ko nga ho sana mapanood yun na yung 4 na oras kong video. Oo nga kasi eh. pag ano, bibili ako, baka... Sabi ko na ko, ikaw nang bahala sa ganyan, ayoko ng ganyan. Basta, Kasi ho, medyo na-delay kasi bibili mo, papaan muna ako Kasi akin ni ayaw eh. Kasi nung binili po namin yun sir, naka ano sa pangalan niya, naka lahat na ano, hi Joe, naka ganyan. Pero pag ano naman, naka yung aking SIM card, sa akin naman, ayaw. Pero na ano ko yung mga, para yung ano muna, may nag-question na kung yung bibili, yun yung latest mo, yung bibili ng ano ng manok, na paano malalaman mo ang vaccine, na kung nabigyan ng vaccine. Kailan po ba na ano yun? Nung late lang yan, di ba? Tapos sa ganyan, in-answer mo na 4 ang mga sagot mo. Kung alam mo mga anong mga medicine, anong kulay, anong Ayan. price, yun. Yung pumapasok sa ano ko. sa Facebook ko. Oo, Ay, sa post. post. Ayun po. Kaya sabi ko sa kanya, pumapasok lang pero ayaw yun. Kaya sabi nito, bili ka na lang. Basta ako ayoko na ng ganyan. Ayoko na. Marami pa akong pinagpipinto. Nasanay ako na nag-uutos lang ng gagawin. Pakiprint mo to. Ano mo to. Ayoko nang yung Buti at ako pa maggagawin. Ayun ako. buti po tayong pumunta dito para nakita natin kung paano. Tsaka yun, nai-record ko. I-upload ko. Pag may nakalimutan, panoorin nga natin ulit. Oo. Ay, pwede naman sa Viber na ito i-send ano. Opo. O, i-send din mo na sa Viber ko. Opo. Yun, pagka may, pero okay naman na siguro. Kaya getting older, medyo. Oo. Akala ko hindi ka getting Yung ano ma'am sir, yung mga itlog ko, pag hinarvest nyo sa pugad, hindi diretso sa chiller yun. Or hindi nyo i-stock yun kaagad. Titimbangin ko ho yun. Alam mo yung nakuha ko sir na itlog sa ano, 13 na siya. Ano siya, may 46, may 47, may 48. grams. Ang advice ko po yung mga 50 to 70 grams. 55 to 70. Hindi pa pwede yun ano. Mapipisa po kung mapipisa. Oo. Kahit po yung kasing laki lang ng golf ball. Ang problema ko, meron kang pinapisang ganong kaliit, tapos may pinapisa kang XL lang size. Kahit na magka-batch po sila, pag lumabas po yan, makikita mo parang bansot yung unano ang isa. Ang problema ng ganon, ang sa experience ko, dahil nasubukan ko na dati yan, lahat ng itlog, basta itlog, pasok Oo, ako natin. yun ang gusto ko, yung pasok. Kaya mo siya. Ang naging problema ko ho dyan, ang mga unang nabubuli, tinutuka, namamatay, yung maliliit. Eh siyempre maliit po. Ganito po yan, ito yung pag po dati sa inyo, halimbawa ito itlog ito. Halimbawa 100 grams to. Nung itlog siya 100 grams. Pag naging sisiw po ito, 70 grams na lang po ito, ang sisiw nun. So yung 30 grams, mawawala po ito. Eh, Oo. isipin nyo ho, isang itlog 100 grams, kunyari lang ho, 100 grams. Tapos yung isa, 70. Eh, ang mangyayari po nun, 49 grams ang sisiw versus 70 grams. So parang ang laki, halos kalahati na niya. Ako naman gusto ko lang kasi gusto kong ma-master yung incubator. Kaya ba siya mapisa ng mapisa. Yan ang aking purpose doon. Saka nakako tayo mag anong tawag nito, classify ng dapat ito hindi, ito Pwede hindi. naman po. Kasi pagka kinain ko yung itlog na yun, iniisip ko sa amin yung 50 pesos ang isa. Ang mahal na itlog na to. Mahal ng itlog na ito. Parang ayaw kong kainin. Kaya ang isip ko,
pisain mo lang siya, hayaan mo na. Pagka yung mga pinsan mo dyan, pamigay mo. Pagka yung sisip, bigay mo sa kanila yun. Pagka ayaw natin. Ganyan din po ang nasa isip ko noon. Sayang naman to, papisa natin. Oo. Hindi kung dinapisa ka ako penoy pa rin naman, pwedeng kainin. Na paunti-unti ko, nakikita ko yung problema. Di ko ba nakakwento ko sa YouTube na linggo-linggo hanggang mag 21 week old ang edad, tinitimbang ko. Nagka-problema ho ako doon sa mga maliliit na itlog na pinapisa ko. Natural ho, malayong timbang niyan. So sabi ko, paano ba ito ka ako? Hindi ko alam tuloy nito kung napag-iiwanan talaga siya o sadyang magaan talaga siya ka ako. Tama. Pero ako hindi, sir. Ang gusto ko, ipasok lahat yan. Bakit ba? Wala namang problema eh. Hanggang napag-aaralan ko lahat yung difference ng ano. Kasi kahit na tinuro mo sa amin, iba rin yun siyempre yung experience na actual din naman sa, ito hindi pwede to, kaya mo na to. Ito mga ganito, pwede yan. Nakikita mo naman kahit hindi ka magtimbang, sa size ng itlog, makikita mo naman siya. Baka nga lumusot yung itlog din sa nilagay mo. Pag maliit. Pag maliit, lulusot. Pag itlog ng pugo, lulusot talaga ho doon. Kaya sabi ko, nako, hindi. Ano bang posisyon niya, sir, ng paglalagay? Okay. Di ba yung itlog, meron siyang matulis. Yung patulis ho niya sa baba. Baliktad. Yung pinaka parang malaking ganito. Sa taas. Yung pinupupok sa balot. Dapat yun. Yung air sac. Tama, yan. Mabuti na yung natanong namin yun. Kasi, siyempre kami, ako nga, pagka naglagay ako ng tray, yung matulis sa ibabaw. Sabi ko yung ilagay mo matulis sa ibabaw. Ganito po yan, para dagdag scientific kaalaman ho. Sa huling 3 araw ho kasi, pag binabasya ho doon, parang sa tao ho, di ba? Pag manganganak ka, base sa napag-aralan ko, bumabaliktad yung ulo, palabas. Ganun din po sa manok. Bumabaliktad din po siya, positioning para matuka niya po yung sa may air sac doon. Paano pong position nyo? Iyon ay kanyang natural na ano yun? Opo, natural na development. Limbawa, sa first 15 to 18 days, dito yung ulo niya sa baba. Doon sa may patulis. Kapag sa last 3 days na ho, iikot po yung ulo niya. Babaliktad po siya. Yung Kosa siya. Kusa po. Natural na ano. Pero hindi nang ilalagay sir sa baba rin ng ano niya. Pag nilagay dito. Opo. Hindi ba? Wala na. Nakahiga na po siya. Nakalapat na siya. Level na po. Level na siya. Doon lang sa ano. Okay. Sa baba yung Naintindihan mo na. Tapos, baka ho si sir manghinayang ng, hindi, paubutin natin ng 25 days. Baka may mapisa pa humabol. Sa akin po, wala na. Bakit? Dahil Como business ho, ang gusto kong maibigay sa mga customer kagaya ho ninyo ay yung mga talagang malalakas. Kapag ka 21 days, may nakikita ba akong lumalabas na tuka, humahabol-habol, ala na ho, tinatapon na lang po yun, kinakal na lang ho. Bakit? Ini-implement ko po kasi yung survival of the fittest. Sinubukan ko na rin po yung yung mga tulungan, balatan mo yung itlog pag medyo parang hirap po siya. Sa ilang taon ko nang ginagawa, nakailang daan na po akong ginawa ng ganun, namamatay rin ako. Mahina. Kung makasurvive, mapapansin mo na yung balahibo parang madikit. Kakaiba yung tsura. So sabi ko pakakainin ko pa. Ako, ano mo sa experience? Ngayon lang ha, yung mga native na yun na mula napisa sa nanay, mas malalakas kaysa dito. Thank you, Beto. Iba ho kasi yung doon sa natural sa natural siya. Kaysa dito. Paris din sa pagdede ng baby. Kasi nakita ko yung, ito, may napisa kasi doon sa nanay niya. Mga 2, 3. Kinukuha ko na kasi marami nangingitlog. Sabay-sabay sila nangingitlog doon. Di mo alam kung alin na yung kasama doon sa kanyang itlog o may bagong itlog. May kinalaman po kasi ang body temperature sa growth ng hayop, kambing man yan or manok. Kapag ho dito, pag napisa siya, paglabas niya ho dito, ang source of heat na lang po niya is yung traditional, halimbawa is yung bumbilya. Ang napisa sa inahin, napisa na siya, pag nilamig, susok-sok lang ho siya doon sa pakpak, may init na ho siya doon. Okay. Hindi magkabigatan yan, sir, ano? Nabubuhat ko ho siya, pero magpatulong po kayo kapag kayo po ang medyo manorid po siya. Hindi, sa loob ko na lang lalagay, hindi ko lalagay. Para Ako po, hindi masyadong matagtag. Okay, bayad ka na. I-end ko na ho itong video na ito para may upload ko ito. Yes, sir. Ayan.
Sa mga gustong bumili, iiwan ko po sa description box yung link. Ano ho? Ayan po. Bili na kayo kay Sir Mr. Jesse. Salamat po.